Sa ulo ng ating mga balita, gobyerno nagbigay ng tulong pinansyal at pangkabuhayan sa mga NPA na nagbalik loob sa pamahalaan. Batino Chairman Espiritu humiling na gawing taga-Batino ang lahat ng empleyado ng dam site. Pagpapalawak ng kalsada sa bayan ng Puerto Galera patuloy na isinasagawa. Magandang gabi Oriental Mindoro, ika-25 sa buwan ng Hunyo taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline. At sa detalye ng ating mga balita, tuwing ika-25 ng buwang kasalukuyan, ipinagdiriwang ang Arbor Day o Tree Planting Day na layuning ihikayatin ng lahat na magbigay ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Bilang silang ahensya na namamahala sa kapakanan ng kalikasan, isang tree planting activity ang isinagawa ng mga tauhan ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa pangunguna ni Penro Arthur B. Serna at ng Community Environment and Natural Resources Office sa Mary Help of Christian School sa Barangay Parang, Lungsod ng Calapan. 350 puno ang itinanim nila kung saan 200 dito ay mga puno ng mahogany, 100 ang nara at 50 naman ang katuray. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng kanilang kampanya sa Climate Change Mitigation and Adaptation. Samantala, inaasahan naman na magiging responsable ang mga mamamayan pagdating sa pangangalaga ng kalikasan, iwasan ang iligal na pamumutol ng mga puno para na rin sa kapakanan ng lahat upang maiwasan ang mga sakuna tulad ng mga pagbaha at landslide, lalong higit ngayong panahon ng tag-ulan. Sa ibang balita, dahil sa pagbago-bagong lagay ng panahon kung saan matinding sikat ng araw ang nararanasan sa umaga hanggang tanghali habang pagulan naman ang umiiral sa hapon, iba yung pag-iingat ang payo ng Kagawaran ng Kalusugan sa lahat. Ang mga kabataan ang isa sa madaling apektuhan ng ganitong uri ng lagay ng panahon at dahil dito, pag-iingat para sa kanilang kalusugan ang isa sa dapat tutukan ng mga magulang. Ilan lamang sa mga sakit na maaari nilang makuha ay ang ubo, sipon, lagnat at trangkaso at upang maiwasan ang mga ito kailangan na mapanatiling matibay ang kanilang resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins at masustansyang pagkain. Susunod, pagpapalawak ng kalsada sa bayan ng Puerto Galera patuloy na isinasagawa. Antabayanan ng balitang yan sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my beating back. Let's go. Door. It's all Sanyo! It's about time is on HD LCD Sanyo. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527,
0917-286-7567. Owner-developer, Severa Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Hindi na nga maikakailang lumalaking populasyon ng estudyante sa City College of Calapan, kung saan 408 ang kasalukuyang bilang ng mga mag-aaral dito. Dahilan dito may itinatayong bagong gusali ang naturang paaralan sa likod ng New City Hall sa Barangay Ginubatan sa lungsod ng Calapan. Ayon kay City Education Officer Marilyn Manigbas, dumarami na ang kanilang mga mag-aaralan na tinatayang maaaring madagdagan pa sa susunod na semestre, kaya't nakatakda ring matapos at maokupahan na ang itinatayong building sa next sem. Bagamat medyo may kalayuan sa sentro ng lungsod, mas magiging konbinyente naman ang mag-aaral dito dahilan sa magiging doble ang laki ng mga classrooms kumpara sa ginagamit sa ngayon ng mga mag-aaral. Bukod dito ay mas magkakaroon na sila ng pagkakataong madagdagan ng mga pasilidad para sa pag-aaral na mas makadaragdag sa kalidad ng pagtuturo dito. Samantala, kaalinsabay ng patuloy na pagunlad ng lalawigan sa pamamagitan na rin ng pagsusulputan ng iba't ibang infrastruktura at programa, sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagpapalawak at pagpapakongkreto ng kalsada sa bayan ng Puerto Galera na malaki ang maitutulong para sa mas konbinyenteng pagdaan dito. Sa huling pagbisita ng Newsline team sa nabanggit na bayan, nasa bahagi na ng Barangay Dulangan, Puerto Galera ang naturang pagawain, kung saan inumpisahan na ito ang pagpapalawak dito bago pa man ito lagyan ng semento. Dahil naman sa nabanggit na pagawain, pansamantalang naapektuhan ang daloy ng trapiko sa naturang lugar dahil na rin sa kinakailang maisaayos ang widening nito para na rin sa kapakanan ng mga dumaraan dito. Ayon kay Alexander Balitao, Chief Construction Section ng DPWH, sa susunod pang taon ang time frame na inilaan para matapos ang kabuuan ng road widening and concreting. Nag-request rin nila sila ng karagdagang pondo para sa pagsasakatuparan ng nasabing kalsada. Samantalang matapos naman ang bahagi ng Dulangan sa bayan ng Puerto Galera, ay isusunod naman ang bahagi ng Tamaraw Falls, ang boundary ng bayan ng San Teodoro at Puerto Galera, kung saan magkakaroon ng schedule ang pagbubukas at pagsasara ng kalsada dito para pa rin sa pagpapalawak nito. Susunod, gobyerno nagbigay ng tulong pinansyal at pangkabuhayan sa mga NPA na nagbalik loob sa pamahalaan. Yan at iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalaala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached